meron po bang ibang anak si Maria bukod kay Yesu Cristo? Yung siya po, sa kanya po galing, yung siya rin po yung nagluwal. Yun lang po. Salamat. Meron pa bang ibang anak si Maria bukod kay Jesus? Meron. Hindi pa nga pinapanganak si Jesus, may hula na tungkol sa kanya eh. Ang hula nakasulat sa awit, 69:8. Ako'y naging iba sa aking mga kapatid at taga-ibang lupa sa mga anak ng aking ina. Hula yan tungkol kay Kristo. Naging iba ang wika ako sa aking mga kapatid. Taga-ibang lupa ako like a stranger sa mga anak ng aking ina. May mga anak yung nanay niya. Sariling anak ni Maria at ni Jose. Ang katunayan sa 6:3 ng Marcos. Hindi baga ito ang anluwagi, ang anak ni Maria at kapatid ni Santiago at ni Jose at ni Judas at ni Simon? At hindi baga nangaririto sa atin ang kanyang mga kapatid na babae at siya'y kinatitisura nila? Nung nangangaral ng Panginoong Hesus, sabi ng mga Hudyo, di ba ito yung alwagi? Kasi kaya si alwagi, namana niya yung profesyon kay Jose. Alwagi kasi yung tatay-tatayan niyang si Jose. Di ba ito ikaw ang alwagi? Anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas at ni Simon? Hindi ba naririto sa atin ang kanyang mga kapatid? O, kita mo? Kaya, meron siyang kapatid, bukod sa kanya, anak ni Maria at ni Jose. At yan ay pinatutunayan ni Apostol Pablo sa Galacia 1:19. Ngunit wala akong nakita sa mga ibang apostol, maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. Wala ka akong ibang nakitang apostol maliban na kay Santiago na kapatid ng Panginoon. May kapatid si Kristo na Santiago, sabi ni San Pablo. Alam mo kapatid, yun ang nakasulat doon sa Marcos. Ang sabi niya, hindi baga ito ang anak ni Maria, kapatid ni Santiago, ni Jose, ni Judas, at ni Simon? Nakita mo? Kaya meron siyang ibang kapatid. Kapatid niya sa laman kay Maria, kapatid niya sa ina. Dahil si Maria rin ang nagluwal sa kanila. Kaya kapatid niya sa ina, kasi hindi naman siya talagang anak ni Jose. Bago nagsama si Jose at si Maria, nabuntis na si Maria. Basahin natin ang 1:18 ng Mateo. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose. Bago sila na magsama, ay nasumpungang siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At si Jose na kanyang asawa, palibhasa ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpasyang hiwalayan siya ng lihim. Datapwat samantalang pinag-iisip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kaniyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya bago pa sila magsama, nabuntis na si Maria. Sinabi nung anghel Gabriel kay Maria, magdadalang tao ka. Nagdalang tao nga siya na hindi naman sila nagsisiping pa ni Jose. Kaya si Jose, tumatayo, foster father lang ni Kristo. Parang tatay-tatayan, tawag natin sa Tagalog. Ano? Ang alam ng tao, anak siya ni Jose. Pero hindi, ang may anak lang sa kanya, si Maria. Kasi kaya nabuntis si Maria, lalang ng Espiritu Santo yung kanyang ipinagdadalang tao. Ngayon, ano ang nangyari sa 1:25 ng Mateo? At hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Brother Daniel, pakibasa yung King James Version sa English. And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Ang nakalagay sa Greek firstborn. Hindi nakilala ni Jose si Maria hanggang maipanganak ang kanyang firstborn son. Ang sabi dun sa Griego, prototokos, na ang kahulugan, panganay. Ibig sabihin, kung si Kristo'y panganay, kaya tinatawag na panganay o prototokos, meron siyang kasunod na mga ipinanganak si Maria.
Hindi nakilala ni Jose si Maria, hindi niya nasipingan si Maria hanggang hindi na ipanganak si Kristo na panganay. Pero pagkapanganak ni Kristo, nagsiping na si Maria at saka si Jose, kaya nagkaanak sila ng iba pa. Yung sinasabi na si Maria raw forever virgin, panibago na naman na yun na imbensyon. Wala sa Biblia yun. Meron ba naman forever virgin? Nanganak na nga. Ang virgin na babae, yung hindi pa sira ang hymen. Medically speaking, ang babaeng ang hymen sira na, hindi na virgin. Wala nang tanda ng pagkadonselya. Yan ay nasa Biblia. Si Maria, donselya siya nung siya ay mabuntis. Pero pagkatapos niyang manganak, pwede ka ba naman manganak hindi masisira yung hymen mo? Sa pagtatalik lang ng lalaki at babae, nasisira yung hymen Kaya dumudugo ang babae sa unang pagkakataon Yun ang tanda ng pagkadonselya. Basahin natin. Walang mali siya, mga kababayan. Nasa Biblia kasi yan At yan sinasang-ayunan ng medical science. Basahin natin ang Deuteronomio 22, versikulo 13. Kung ang sino man ay mag-asawa at sumiping sa kanya at kanyang kapuotan siya at kanyang bintangan ng mga kahiyahiyang bagay at ikalat ang isang masamang dangal niya at sabihin, aking kinuha ang babaeng ito at nang sipingan ko siya, ay hindi ko nasumpungan sa kanya ang mga tanda ng pagkadonselya. Ang lalaki kasi, makakaramdam ka kung yung nasipingan mo may tanda ng pagkadonselya. Magdudugo yun Yun ang pinakatanda ng pagkadonselya. Kasi intact yung hymen ng babae na donselya. Kahit na hindi nasipingan si Maria, nanganak naman di nasira din yung hymen. Ano na yun? Wala na yung tanda ng pagkadonselya ni Maria. Para sabihin mo, forever virgin, you are medically wrong and you are biblically wrong. Pero, ang totoo nun, pagkatapos na maipanganak si Jesus, nakilala siya ni Jose. Sabi kasi ng ulat ni Mateo, hindi siya nakilala ni Jose hanggang sa maipanganak ang kanyang panganay na anak na lalaki. At tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. So, nung maipanganak na si Jesus, bilang panganay, nagsiping na si Maria at si Jose. Kasi asawa niya talaga si Maria Ayun, nanganak siya. Naintindihan mo, kapatid? Yun ang nasa Biblia. Walang imbento ron.